Isang lalaki ang aksidenteng nahulog sa bundok habang nangangaso. Pagkagising niya, nasaksihan niya ang isang kakaibang eksena, isang lalaking Hapones na nakayuko sa lupa, tila pinagpipiestahan ang bangkay ng isang hayop. Sa takot, nagtago ang lalaki sa likod ng malaking bato, ngunit napansin ng Hapones ang kanyang presensya. Lumapit ito at sa mga matang tila kumikinang sa dilim, may anyo itong hindi maipaliwanag, parang hindi tao. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang mangyari ang sunod-sunod na kakaibang trahedya sa nayon. Isang mag-asawa ang brutal na pinaslang sa sarili nilang bahay. Ang kanilang mga katawan ay puno ng saksak at ang crime scene ay tila isang bangungot. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan ang salarin, nakaupo lamang sa pintuan, puting-puti ang mga mata, walang emosyon, parang isang taong sinapian. Habang iniimbestigahan ang lugar, napansin ng isa sa mga pulis ang isang bungkos ng lantang damo na nakasabit sa bahay. Sa unay tila wala itong saysay, ngunit kalaunan, ang damong iyon ang magiging susi sa mas malalim na misteryo. Hindi pa man humuhupa ang takot, isang babae naman ang nabalot ng sugat at tila nawalan ng ulirat. Sa gitna ng gabi, sinunog niya ang sarili niyang pamilya. Pagsapit ng umaga, natagpuan siyang nakabitin sa isang puno, isang trahedyang lalong nagpayanig sa buong komunidad. Habang binabantayan ng dalawang pulis ang pinangyarihan ng krimen, may isang babaeng paulit-ulit na bumabato sa kanila. Hindi nila ito pinansin sa una, ngunit nang umalis ang isang pulis, direktang lumapit ang babae sa natira. Dinala niya ang pulis sa crime scene at detalyadong ikinuwento kung paano pinatay ng babae ang kanyang pamilya, parang saksi siya mismo sa lahat. Pagkatapos may sinabi siyang mas nakakatakot. Ang lalaking Hapones na nakatira sa bundok ay hindi raw ordinaryong tao, isa raw itong demonyo. Ayon sa kanya, lahat ng kasamaan sa nayon ay nagmumula roon. Nabahala ang pulis at agad na tinawagan ang kanyang kasamahan, sinasabing may saksi na siya. Ngunit nang bumalik sila sa lugar, bigla na lamang naglaho ang babae, parang hindi kailanman umiral. Ang pulis na ito ay isang simpleng ama. Hindi matalino, hindi bayani, isa lamang taong nais umuwi ng ligtas sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumalala ang mga pangyayari, ang kanyang anak na babae ang unti-unting nagiging sentro ng takot. Nagsimulang magbago ang bata, nagiging agresibo, nagsasalita ng mga salitang hindi niya karaniwan at tila may kung anong nakadikit sa kanyang kaluluwa. Dito, nagsimulang matakot ang ama, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Sa desperasyon, humingi siya ng tulong sa isang syaman, isang lalaking kilala sa pagsasagawa ng ritual upang paalisin ang masasamang espiritu. Isang malaking seremonya ang isinagawa, maingay, marahas, at puno ng simbolismo. Habang isinasagawa ang ritual, tila mas lalo pang lumala ang kondisyon ng bata. Sa parehong oras, ang lalaking Hapones sa bundok ay nagsasagawa rin ng sarili niyang ritual. Parang may digmaan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ngunit walang nakakaalam kung alin ang tunay na laban at kung sino ang tunay na kalaban. Unti-unting natuklasan ng ama na ang Hapones ay may koleksyon ng mga litrato, mga larawan ng mga taong namatay na sa nayon. Bawat litrato ay tila tropeyo, patunay ng kanyang impluwensya. Ngunit may isang babae na muling nagpakita, ang parehong babaeng nagsabing demonyo ang Hapones. Sa pagkakataong ito, binalaan niya ang ama. Sinabi niyang huwag siyang maniniwala sa nakikita lamang, na ang kasamaan ay marunong magbalat kayo at ang desisyon ng ama ang magtatakda ng kapalaran ng kanyang anak. Binigyan niya ang ama ng isang palatandaan. Kapag tumilaok ang tandang, doon lamang siya dapat kumilos. Sa gitna ng takot at kaguluhan, nag-alinlangan ang ama. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan, ang ritual ng shaman o ang babala ng misteryosong babae. Sa huli, pinili niyang huwag maghintay. Pinuntahan niya ang lalaking Hapones bago pa tumilaok ang tandang. At sa sandaling iyon, nagkamali siya. Habang papalayo siya, tumilaok ang tandang. Hudyat na sana ng katotohanan. Ngunit huli na ang lahat. Bumalik ang ama sa kanyang bahay at natagpuan ang kanyang anak, tuluyan ng nilamon ng kasamaan. Sa huling sandali, ipinakita ng pelikula ang tunay na anyo ng lalaking Hapones. Isang nilalang na hindi tao, isang demonyong matagal nang nagkukubli. At ang shaman? Isa lamang kasangkapan. Ang misteryosong babae, siya pala ang bantay, ang tagapagbabala, ang nagbibigay ng pagkakataon upang makaiwas sa trahedya. Ngunit ang tao, kapag pinangunahan ng takot, madalas pumipili ng mali. Sa mundong puno ng panlilinlang, ang kasamaan ay hindi laging sumasalakay. Minsan, naghihintay lang ito na magkamali ka ng paniniwala. Kung gusto mo ng ganitong kwento, huwag kalimutang mag-follow para sa susunod na palabas.